이거 봐, 와, 이거 비싼데? 비싼 거야? 이거 무슨 비싼 거야 이거? Nice husband niya. Chiguya, I love you. Nag-cheat siya sa kanyang Koreanong asawa dahil nga hindi. Welcome to our life in Korea. Simple life, farming, and family. Subscribe and join us. Hello mga kabisda! Good morning! Welcome back to our channel. Yung ganyan? Today is, ngayon mga kabisda? Martes. Muulan siya guys. Akala ko tuloy-tuloy na yung pag-init ng panahon. Akala ko tuloy-tuloy na po yung sunny weather pero hindi pala. Nakulimlim ulit. Wala tayong tapos na kami sa paglagay ng mga tali doon sa ating Hongkuchu farm kahapon. So ngayon, this morning, di ba may may binigay man sa atin na 3 cabbages. Yung isang cabbage, ibibigay po namin dito sa binibilhan namin ng mga fish. Kapag gustong magmewantang ni D.E., lalo na itong Chusok and Sulal, kapag bumibisita yung kanyang mga friends, yan po ang kanyang hinahanda, mewantang requested by his friends. Dito po kami bumibili sa aming kabaryo, kasityo, na mangingisda, freshwater fish. So, ibibigay namin yung isang cabbage. Tumawag din kasi siya kagabi na may ibibigay siya sa amin na isda. So, barter kami. Nandito na po tayo guys at yung kanyang mga apples, madaming bunga ang kanyang mga apple. Ang kanyang stargazer, ang gaganda guys. Yung pagka-yellow niya, iba sa pagka-yellow noon sa aming bahay. Siya, para siyang yung pagka-yellow niya is elegant na pagka-yellow ba. Wow, ang ganda. At meron din siyang ganito. Wala akong ganito guys. Wow. And meron din po siyang blueberry. Yes! These are blueberries. Ganito siya pag hilaw mga kabisda ko. Ang daming bunga. Nakakatuwa naman itong blueberry niya. Ano nyo guys? 응. 그리고 해봐야지. 저거도 찍으래. 저 아래 손가락도 같이 찍어가지고. 그렇지? 저쪽에. 우와, 여기 이거 있겠어요. 너무 못했대. Oh my. 우와. 이거 봐, 와, 이거 비싼데? 비싼 거야? 무슨 비싼 거야 이거? Sashimi. 그치. 보기만 하는데 뭐. Ang sugari po ay isang freshwater fish na ang mahal po niyan mga kabisda. Kinagawa nila yung sashimi or mewontang. Maglibot-libot tayo dito sa garden ni Ajushi na ang dami po niyang mga pananim guys. 양배추 와가지고. 우와. 브로콜리도 있고. Yung garden niya dito guys, imagine lalaki po siya. May broccoli, may cabbage na yung green at ano yung tawag doon, purple. May mga bulaklak din siya dito guys. Ay mga apples dito, hindi pa nahinog. Ito po ay mga durup, yung Angelica shoots. Ang dami ditong lettuce. Wow. 이거 어떻게 이렇게 예쁘게 나왔죠? 제가 그렇게 하나에 저희 권중이 형이 준 거예요.
You with me? Yeah. Busy po naglilinis si Ajushi sa kanya mga huling isda. Gusto ko sana sumama sa kanya mga isda. Gabi daw siya pumupunta, pumapalaot sa ilog. Gabi siya pumupunta, freshwater fish po yan guys. So, hindi tayo makakasama sa kanya pangingisda. Let's go home na guys. Let's go home na mga kabisdak. And gagawin ko pong daing ang ating mga isda. Ano yung bigay na isda? Lilinisan natin yung mga isda. Guna ng bituka at hasang. Yung mga tubo dito guys, trabaho po yan ni LA. Gustong gusto niya kasi, masaya po siya pag may nakikitang tubo, kaya dinadala niya dito sa bahay. Kahit na dililigpit namin niya, nilalagay doon, binabalik talaga, pinagtsatsagaan ko niyang buhatin. So tinutulungan ko na lang kasi medyo mabigat man yung malaki. Meron po siyang small, medium, large. Yan, masaya po siya pag may mga tubo dito sa likod. Kaya ayan po ang storya, bakit may mga tubo dyan. Mabuti naman po at sumikat din ang araw, pero bukas uulan daw ulit. Bukas ay guys, sa next vlog, abangan nyo po. May party dito sa aming sitio. So, tamang-tama kasi maulan daw bukas, walang trabaho ang mga boys. So, pupunta kayo doon, syempre. Last time, di ba, party, fiesta sa barangay. Ngayon, party, hindi fiesta, party lang po. Yung tuwing summer, may party ang every sitio. Kumakain sila ng samgyetang. Yung samgyetang kasi is pampalakas siya. Para malakas yung mga farmers, nagpapaparty sila. Okay. Tignan nyo fresh na fresh pa po siya. Yan. Fresh na fresh po ang mga isda ni Ajushi. Kaninang 4 pa daw to niya nakuha. Okay. Tatanggalan ko lang po ng hasang. Dito natin isilid yung mga Tanggalan natin ng bitsuka. 벌써? Pake. Ibibigay ni Di yung watermelon na in-slice ko kagabi for biyanan. 나이스 하스반이다. Nice husband niya. 최고야. I love you. Nandoon sa bahay ni Binan ang black pepper last weekend. Walang black pepper sa bahay ni Binan. Nagluluto si Kununi. Kaya ayun, hiniram yung black pepper. Ito na po, nalinis na natin ang ating mga isda. Naglagay po ako ng parang daing style ito guys. Kaunting MSG, water, salt, and black pepper, garlic din. Maglalagay tayo dyan ng garlic. Tapos ibababad natin bago gawing tuyo. Pili jalja. Mili na. Weyo. We. I don't need you nun de. Melek. Melek. Mili. Inshallah. Milek, nalanarang very sleepy po ni Milik mga kabisdak. Saan kaya ito nagsuot kagabi Saan man niya nagsusuot man niya na Milik?
Inshallah, saan man na susuot yan? Inshallah. Ikaw pumili. Inshallah, mili. 왜 저래? 왜 저래? 자, 미안해. Papunta po tayo sa ating Chonyang Chili Farm. Hindi ko muna pinamower kay DE yung gilid-gilid ng ating Chonyang Farm dahil may mga kulitis doon mga kabisdak. So, i-harvest ko siya ngayon. Sakto kasi yung dish natin for lunch is ginisang munggo na naman, yes. So, lalagyan natin ng kulitis. Sasawgan din natin ang bulaklak ng kalabasa at ampalaya leaves. Kasi marami tayo doon sa guys. Bulaklak ng kalabasa, marami na po. Tamang-tama. Ang mga kulitis or amaranth ay tinatawag nilang birum. Dito sa Korea, birum ang tawag at ginagawa nila yung side dish. Pero itong aking family, hindi sila masyadong kumakain nito. Ang kulitis po ay tinatawag na kujapa sa amin sa Bohol. Pero dito lang po ako sa Korea na dito ko lang nalaman na nakakain pala ito. Sa amin kasi yung aming family sa Bohol, hindi kami masyadong kumakain. Hindi yata alam ng mama ko na nakakain ito. Meron, marami ako nakikita ganito sa amin guys. And itong aking biyanan, kumakain naman pero hindi masyado. Binablanch lang po nila yan, nilalagyan ng perla oil at nilalagyan ng seasoning, sesame seeds, ganon. May iba na napagkakamalan itong kulitis na saluyot. Hindi po ito saluyot, magkaiba ang saluyot sa kulitis. Ang saluyot kasi is patulis po yung dahon at medyo makintab, unlike dito sa kulitis. Zoom in tayo, 'di ba? Masarap po itong isahog sa laswa. Pwede rin gisahin mo lang with oyster sauce. At pwede rin guys, i-mix sa ating ginisang munggo. Tamang-tama kasi may mga bulaklak tayo ng kalabasa. Ay panghalo talaga yan sa ginisang munggo mga kabisdak. This at magiging bunga. Yung mga lalaki lang na bulaklak po ang ating kinukuha. Okay na yan. 4 lang guys. May nagsasabi sa akin na pwede daw din pong kainin ang talbos ng sitaw. Pati itong talbos ng chicharo guys. Na-try nyo na? Try ko po yan. Salamat sa suggestion. Talbos ng ampalaya. Kunti lang kasi hindi na masyadong itong ating ampalaya. Pero may bunga na siya guys. Yan. Kunti lang. Look, may bunga na siya Wow. Hindi po yan Pinoy ampalaya guys. Ampalaya po yan ng mga Koreans. Tayo ng dahon. Okay. Bago ko po iluluto itong ating bulaklak ng kalabasa ay tinatanggalan ko siya ng mga pollen. Happy birthday pala today, July 16 kay tatay. Sa tatay ni Ma'am Maricar Eroles. Happy birthday tatay! Sasahugan na din po natin ng alugbate ang ating ginisang munggo. Diba? Kompleto ricados po ang ginisang munggo natin today. Kulang na lang ay pritong galunggong. Masarap talaga kasi i-partner ang pritong isda, pritong galunggong or kahit anong isda sa ginisang munggo guys no. Tapos may kalabasa. Ay, ang sarap-sarap. Masarap po sa maulan-ulan na panahon. 이름? What's that? 이름 나무. What? 내 이름. Birum? 이건 뭐 하려고? For my ginisang munggo. Nung nakita ni DE ang ating bulaklak ng kalabasa, yung tingin niya sa akin ay parang ang weird mo naman, ba't mo kinakain ito? Hindi kasi kumakain po, ang mga Koreans hindi nila niluluto, hindi nila kinakain ang bulaklak ng kalabasa. Pero masarap kaya yan sa ginisang munggo. So ayun, may kompleto talaga to guys. Nagisa ako ng garlic, onion, tapos nilagyan ko ng kaunting luya. And then kamatis. Meron din tayong pork belly na nilagay. So ayun na, nagpakulo ako kanina ng munggo. So ready to cook na siya guys. Ayan, nilagyan ng mga pampalasa, konting MSG seasoning powder, asin. At pag naluto na, ilagay yung may
Talbos pa ako ng kalabasa dyan, talbos ng ampalaya, alugbati, kulitis, yung ating birum namol, kulitis, amaranth, ha? 'Di ba? Tapos pinahuli ko na po yung bulaklak ng kalabasa kasi mabilis lang yung maluto. Hindi po lahat ng ating isda ay ginawa kong daing. Nagprito din po ako mga kabisdak dahil sabi ni Dee, masarap daw itong klase na isda na bigay ni Adjushi, masarap daw iprito. So, inano ko muna siya sa harina, tapos piniprito ko mga kabisdak. Masarap to kasi na-marinate ko na yan kanina sa tubig na may asin, may garlic, may seasoning, and may black pepper. So, timplado na yung flesh ng isda. 오버쿡 해야 돼. 그래야지 이제 더 구워 넣을 수 그냥 이거 Don't too much fire yung matagal. Too much fire, ande. Too much fire, ande yo. 가만히 한다고요. 그래. 야 이거 진짜 먹어봐라 이거. 진짜 맛있어 이거. 진짜 Sinjara. 진짜. Kulang pa. Fry again na ka. 그냥. Magkano eh? Masiso. Masarap siya guys. 진짜야 이거. When yun, I soak in the salt in that salt water. 아니야 피쉬가 만드는 거예요. Hamok na. 이거 맛있어 이거. 몽고. Masarap? 맛있어. Nag-lunch na din po ang ating tatlong alas guys. Binigyan ko din sila ng ginisang munggo at yung pritong isda. O na perfect din natin ang combo meal. Ginisang munggo at pritong isda. Kain guys! Shoutout pala kay Halbo Family. Shoutout Halbo Family dyan sa may Rojas City, Capiz. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panunood. Sa lahat ng ating mga viewers, mga kabisdak viewers, thank you so much! Sa mga silent viewers natin dyan, maraming salamat po sa mga laging nag-comment. Thank you so much mga kabisdak. Kapag may isda akong ulam mga kabisdak ay hindi ko talaga mapipigilang magkamay. Itong si DE, nasanay na siya sa ating mga Pinoy. Usually tayo mga Pinoy no, nagkakamay man tayo sa pagkainan although hindi naman lahat.
So ayan, kapag isda, kinakamay ko yan guys. Pero kapag nandito si Bianan sa harapan ko, kapag kumakain kami with Bianan, as much as possible, hindi po ako nagkakamay. Dahil nga itong mga Koreans ay ayaw nilang makakita ng nagkakamay. Pwera na lang kung pizza at chicken, depende sa pagkain. Pero ayaw nilang nagkakamay talaga. Si DE, okay na kasi sanay na yan siya. Pag nandito sa LE, hindi ako nagkakamay guys kasi ano siya, ginagaya kasi ng bata yung pagkakamay natin. Pero depende nga po sa pagkain. May pagkain naman talaga na dapat kamayin. Uulan na naman mga kabisdak at na-check ko kanina yung ating talong. Dapat na nating i-harvest kaya baka tumigas siya, magulang. At yung ating okra naman, ano guys, i-harvest ko na kaya baka over na siya, titigas na. Parang uulan, it's now 4:30. Madilim na po ang kalangitan. So let's go, let's harvest na this. Tingnan nyo guys ha. Una nga ba kapag ganito guys, nabitak-bitak na, dapat na po yung i-harvest. Ay naku, ito dapat na po yung i-harvest talaga. Ang dami po ang bunga. Ang daming bunga nila mga kabisdak. One of the possible reasons kung bakit ito nagbitak-bitak is guys, maraming tubig kasi nga 2 weeks nang laging umuulan dito sa amin. Oh, marami tong tubig. Hindi naman siya matigas pa. Meaning hindi pa siya gulang. Maraming tubig lang. Kaya, kahit ito, maliit pa. Ay, nagbitak-bitak guys. Ay, marami niyang tubig. Or maybe, may mga kamlut siya guys. Maybe pinaglaruan ito ng ating pusa kasi may mga kamlut siya. I-zoom in ko ha. Naunsa naman yung kinamlot pala ito ng... Ang mga chilies kasi, nakuha ko yung theory na yun na pag maraming tubig, marami silang nakuhang tubig kasi nga pag naulan. Yung chilies namin last year, ganito ang nangyari, nagbitak-bitak. Kaya palagi pong umuulan. But iba ito ang tingtalong kasi may mga kalot siya, may mga kinamrasan ba? Ito malaki naman pero hindi siya nabitak. Kay walay kinamrasan ay yung mga pusa pala natin ang salarin. Still we need to make harvest na. Tamang-tama ito itortang talong mga kabisdak. Bukas wala akong pasok so magluluto po tayo. Ayan, bukas ko na yan i-harvest. Yung mga super lucky na. Yan ba? Nilaro-laro nila ito mga kabisdak. Pati ito. Pati yan. Alam nyo kung bakit? Ito yung kamlot na sinasabi ko sa inyo. Kamlot po yan. Kamlot. Hindi na ito safe kainin kay mga kinamlutan na. Namimurisyo naman itong aking mga pusa guys. Hindi naman ito nakakatuwa. Ano naman itong aking mga pusa? Uy, dito kasi sila naglalaro. Pasaway na po ang ating mga pusa. Ginuukan na. Hindi na natin pwedeng makain. Ikamras Manila. Ito naman ating mga okra, yan guys, i-harvest na to. Dapat i-harvest na po yan. So ito po ang harvest natin. Yung mga talong hindi ko po hinarvest lahat.
Like that one, oh. Susunod na araw na po yan. Ito, may 3 tayong okra. Actually, naka-harvest na po ako ng okra. I think 4 pieces na din nung isang araw. Nilalagay ko po sila sa ref. Tapos, iniipon ko ba pag marami na saka natin lulutuin. Magmumukbang tayo. Yung i-ano lang, ilaga lang yung okra. Tapos, isawsaw sa bagoong ginamos na may lemon at chili. Kasarap. Tapos may kulitis tayo kanina, imumukbang din natin yun. Nilagay ko din sa chiller ang ating mga kulitis. Ito din, and petchay, mag-harvest tayo ng petchay maybe bukas or mamayang hapon. Let's see. Ayan, so may nakita po ako na minumukbang niya ang, ito, malinis na malinis, walang kamlot. So meaning safe tong kainin. Hindi ako nag-spray ng pesticide sa ating mga talong. Wala guys. Sa lahat po ng aking mga gulay dito sa garden, hindi ako nag-spray ng pesticides. So, safe kainin. Starring na naman siya. Oh. Starring na naman ang nagkamlot. Oh. Ayan. So, let's try. Kasi nakakain itong hilaw daw. May nakikita ako mga gardener na kinakain ang kanilang talong hilaw. So, tignan natin. So, matry nga natin kainin na hilaw ang talong. While talking about, may nagtatanong po sa akin, I think 3 viewers po na nagtatanong sa akin kung ano daw po ang masasabi ko sa, hindi ko na lang papangalanan yung vlogger, yung about sa latest vlog niya na isa siyang Pinay vlogger na nakapag-asawa din ng Korean. Opo, so nag-cheat siya sa kanyang Koreanong asawa dahil nga hindi po maibigay ng Koreano yung pangangailangan niya. Yun bang hindi na binibembang. Ganon. Hindi na nagtatabi, hindi na bembang. So kulang yung sa yung pangangailangan, kulang sila sa area na yun. Which is totoo po. Ang mga Koreano, I don't know sa ibang mga Koreans, pero yun po ang naririnig ko sa iba ding mga Pinay na yun nga, yung issue na yung mga Koreano nilang asawa is mahina po sila sa bembang area. Kainin muna natin. Kainin muna natin to habang talong pa naman ang ating kakainin. Sana all. Not bad. Pwede siyang kainin pero hindi ko bet. Iluluto ko siya guys. So yun, totoo po yan mga kabisdak. Ako from my own experience. Ang mga Koreano talaga, hindi po sila masyadong agresibo doon sa area na yun na yung bembang area. Sorry sa sa mga sensitive dyan. Sorry sa term. Sa mga chururot ba, hindi sila hindi sila active masyado. Meron din siguro, meron of course na mga Koreans na active doon, pero 80% siguro hindi sila active. So yun ang reason ni girl kung bakit siya naghanap ng iba, bakit siya nag-cheat. Ako personally, hindi ko kilala itong vlogger na ito. Itong Pinay nito, hindi ko kilala. Hindi din po ako nanonood ng mga ibang Pinay vlogger kasi nga kulang pa nga yung time ko sa pag-edit ng aking mismong vlog, sa pag-garden, sa mga gawaing bahay, gawaing nanay, mga responsibilidad ko sa aking buhay. Hindi po ako nanonood ng ibang vlogger, mga Pinay. Hindi po. So yun, sabi niya, mag-react daw ako. Tiningnan ko guys, first time ko nakita yung Pinay vlogger na yun. And all I can say is, wala akong karapatan na mag-judge, na mag-husga. Dahil hindi ko siya kilala, hindi ko alam yung pinagdadaanan niya, hindi ko alam yung buhay niya. Ang masasabi ko lang is, kung gusto mo, may paraan. Kung gusto nyo magchururot ng asawa mong Koreano, edi ikaw na maghanap, ikaw yung pumunta sa kwarto. Kung magkahiwalay man kayo ng kwarto, edi ikaw yung pumunta at makipagchururutan ka doon kung gusto mo. Yung ginawa niya, nag-cheat siya, naghanap siya ng iba, that's her life. Wala na tayo doon. That's her choice.
ang tatandaan lang natin na lahat ng ating mga choices sa buhay, lahat ng ating mga desisyon sa buhay ay mayroon po yung may good and bad karma. So, may consequences. Kung gumawa ka ng mali, ihanda mo na yung sarili mo sa mga consequence. Yun lang. Yun lang ang aking masasabi. Ihanda ang sarili sa mga consequence. And good luck. Good luck mga kabistak. Wala tayo sa guys, hindi tayo, for me we have no right to judge other people kasi hindi man natin alam yung tunay na nangyayari sa kanila, between them, sa kanila mag-asawa. Wala tayo sa posisyon na yun. Ang atin lang is ipag-pray natin both sides, si wife and si ex-husband, si Koreano na sila na they will find their happiness, na may peace, na mapatawad nila yung isa't isa. Kasi taon lang man tayo. Lahat po tayo nagkakamali. Pero yun nga, cheating is a choice. So, ihanda mo na yung sarili mo. Ganon. At guys, si girl, dapat siyang manghingi ng tawad talaga sa kanyang asawang Koreano. Kasi, yun nga, cheating is not tolerable. Ganon. Hindi siya basta-bastang lang. Dapat manghingi talaga siya ng tawad. And nakakalungkot. Malungkot yung ganon mga kabistak. Pero yun nga, wala tayo sa para i-judge sila dahil sila lang ang nakakaalam sa kanilang buhay. So, let's pray na lang both parties na magiging okay din sila. Eventually, yun, mapatawad nila ang isa't isa. Ganon mga kabisdak, like may mga cats. Mapatawad ko sila sa kanilang ginawa sa ating mga talong. Yun lang, so happy lang tayo mga kabisdak. At kung may mga pinagdadaanan man ng ating mga kapatid, ang ating mga kapwa Pinay, ipagdasal po natin sila na malampasan, na may ma-learn sila sa kanilang mga ginawa sa buhay. Be kind pa rin, huwag tayong judgmental. So, yan po, mag-harvest pa ako ng kulitis guys, kasi nga imo-mower na ni DE bukas. Sabi niya bukas na lang daw niya imo-mower, not today. So, takbuhan ko na yung kulitis. Yes, naabutan tayo ng ulan guys. Sumilong tayo dito sa payag. Sa payag na ginawa ng ating 3 alas. Ito po yung payag Ayan. Lagkaw. Andito yung mga kagamitan nila. Gloves, maso, hook, pin, kutsukun, tali sa mga chili. And ito yung sinasabi ko sa inyo nga dapat ng i-mower ni DE. Pati yung sa gitna. Tapos dadamuhan natin yung mga chili kasi may mga natubong damo. Ang ganda ng view kaso makulimlim. Kung nandito po kayo ngayon ay makakapagbuni-muni talaga kayo at makaka-harvest ng maraming kulitis. So, 'di ba? Masarap tong kulitis mga kabisdak, promise. Lalo na kapag ganito yung baby pa. Masarap siya guys. Pangalawang basket ko na po ito. Kanina isang basket, ngayon pangalawa. Ilalagay ko sa chiller. Ito po ay pula na kulitis. Yan mapula-pula siya Pula yan. Ito yung green. Kapag po ay tumila na yung ulan, uuwi na tayo. Update guys! Para sa ating dinner, nagluto ako ng kulitis. Ito, straight from the farm. Kulitis with zucchini. Ginisang kulitis with zucchini, tomato, onion, garlic with oyster sauce. Yan, yum. And for dessert naman, naalala nyo guys kagabi, ito po yun, hindi naubos yung ginawa ni LE sa school. Tomato, blueberry, orange, grapes, ano pa ba meron dyan? I think, banana, and yogurt. I-shake natin siya tonight with milk. Ayan. And lagyan natin ng isang steamed na kalabasa. Tingnan natin kung ano ang lasa, ano ang resulta nito kung mga prutas na i-blend natin. Isang kalabasa lang po ang aking nilagay dyan. Okay. Dito tayo sa fruit milk.
Parang sira na po siya mga kabisda. Hindi natin pwede inumin. Hindi ko kasi tinry. Dapat tinry ko muna yung ano ba? Gawa ni LA. Parang sira na guys. Sira na yung yogurt. Kain! Tapos na po kumain si DE, mga kabisda. Hinihintay ko ngayon si LA. Kakain niya lang ako. Tapos kakain ako ulit pagdating ni LA. Ano lang to? Round 1. Excited ako sa ating kulitis. Yum yum. Ang bango. Amoy gulay. Malambot. Mapapa-extra rice kasi sarap nito. Pag lagyan mo ng oyster sauce, masarap talaga guys. Yung kulitis natin, matubig po siya. Hindi ko na yan nilagyan ng tubig, tuyo at oyster sauce lang po yan. Matubig siya, oh. Masarap, guys. Masarap talaga ang gulay kapag presko, bagong pitas, tapos lutuin mo agad. Ganun. So, hanggang dito na lang po ang ating vlog for today. If you enjoyed this episode, please like, comment, share, hype, and subscribe. Mag-subscribe din dyan. See you on our next vlog. Ingat lahat. Kain po tayo. Kulitis.